sa itsura ng tao, kahit hindi magsalita, halata naman na gustong-gusto ka niya eh. Hindi lang ako handa sa mga ganyang bagay. Kapag nag-boyfriend yan, mabubuntis lang yan. Ginaheton tayo lahat. Uy, energy! Energy! Magsimula na ang concert! Bakit pa ngayon ka pa nagtamad-tamad dyan? So, wala ba akong good luck kiss? Ito, emergency money natin to. Ikaw, pag may kailangan ka, ito ha. Gwyneth! Gwyneth! Tawagin mo si Helen! Tawagin niyo si Helen! Congratulations po, Mrs. Magkakaapo na kayo. Buntis po si Gwyneth. 6 to 7 weeks po ang nasa sinapupunan niya. Magandang balita ho yun ah. Matatagdagan na yung pamilya niyo, tsaka magkakaapo na kayo. Tama! Hindi na nga namin matustusan ang sarili namin. May nagagdag pa! Bukas na bukas din! Ipaalis natin ang problema na yan! Huwag naman ho. Ma'am, mawala na ang lahat. Huwag lang ang karir ng anak ko. Kahit ikaw pang ituro, wag kang aamin. Ha? Wag kang maghahanap ng hollow blocks na ihahampas mo sa ulo mo. Mami! Mami sis, kumusta na po ba si Gwyneth? Ano po bang nangyari? Ano po bang sabi ng doktor? Una sa lahat, ha? Nagpapasalamat ako, ha? Lalo na dun sa mga nagpadala ng fruits, ng mga flowers. Boy, feel na feel talaga namin ang concern nyo. Maraming salamat talaga. Mami, ano po ba talagang nangyari? Oo, ano nangyari? Anemic talaga si Gwyneth. Sobrang pagod. Oo. Alam niyo naman, sobrang magtrabaho ang batang yun eh. Pinaghandaan niya talaga yung concert niya. Kaya nga, ang lungkot-lungkot niya na na-disappoint ang mga fans niya, ha? Ha? Pagpasensyahan niyo na lang. Pero promise talaga, babawi siya sa inyong lahat. Mami, pasensya na, kinakailangan po namin kasi itanong sa inyo ito. Kasi po, meron po kumakalat na... Ay, oo, narinig na namin yun. Okay. Ang totoo niya, ang sakit. Ang sakit-sakit para sa isang ina na marinig ang ganyang malisyosong balita tungkol sa kanyang anak. Hindi niyo kilala ang anak ko. Hindi niyo alam kung gaano siya katino. Napagkabait niya. Lahat ng pangaral ko, sinusunod niya. Kaya doon sa nagkakalat ng chismis na buntis si Gwyneth, nakikiusap ako. Please, tigilan niyo na. Hindi po yun totoo. Huwag niyo pong sirain ang magandang image ng anak ko. Huwag niyo pong sobrang i-down si Gwyneth. Wala naman siyang ibang ginagawa, kundi magbigay ng magagandang shows, ng magagandang kanta. Kung gusto niya pong tirahin siya, ako na lang. Huwag na lang siya. Maawa naman kayo. Mami, kalmado ka lang. Excuse lang po yun, Mami. Excuse me. Alam mo, excuse me. Ma'am! Yun naman talagang cheese kasi di ba tinatanong naman natin. Ako, ma'am. Ma'am, uminom po muna kayo. Okay ba? Kaya mo yun? Di hamak na mas magaling akong umarte kaysa mga ibang artista dyan, ano? Kiyamak. Ano? Ay, wala po. Ang sabi ko, si Gwyneth po nagbibihis na. Ready na po siyang umalis anytime. Gwyneth! Maghanda ka na dyan, ha? Pag umalis na ang mga umaaligid na mga reporters, alis na din tayo, ha? Maghanda ka! Tuloy ka agad tayo sa klinik ni Doktora. O ikaw din, maghanda-handa ka na. Mamaya tutuloy ka agad tayo sa klinik ni Doktora, ha? Pag-uwi natin, magpahinga ka ng mabuti.
Si Mr. Dave po. Dave De Leon. Yes, Helen? May kailangan ka kay Sir Dave mo? Gusto ko lang mo siya sanang makausap. Nandyan mo ba siya? Ina-expect ka ba niya ngayon? May usapan ba kayo? Pinapunta ka ba dito ng amo mo? Hindi ho. Kasi meron akong nahiram sa kanya na halaga noon. Kaya ho ako nagpunta dito. Gusto ko sana siyang makausap dahil sasabihin ko sana sa kanya na hindi pa ako makakabayad ngayon. I'm sure that can wait. Hindi naman ka po si Dave para kailanganin niya ang bayad mo ngayon. Anyway, wala siya ngayon. Out of town. At alam mo, sa susunod, huwag kang basta pupunta dito, ha? Masyado kang feeling close. Sige na, umalis ka na. Sige ho. Sino kausap mo? Good morning, baby. May bisita ba? Wala. Nagkamali lang ng unit. Tara, let's eat. Baby, Bakit ganyan ang suot mo? Anong ginagawa mo dito? Baka isipin ng mga tao dito ka natulog. ano naman? Gusto ko mag-shower after ko magluto eh. Tara na, kumain ka na. Anyway, have you heard about the good news? Finally, nagsalita na si Gwyneth. You know about her condition, right? It's not true. Hindi siya buntis. Thank God. Diyos ko. Kung nag-alala ka na magsalita si doktora sa press, hindi. Marami ng sikat na kliyente yon. No, what I mean is, safe ba doon? Magiging okay ba ako? Of course. Hindi naman kita dalhin sa basta-basta. Anong tingin mo sa akin? Siyempre, alagaan kita. You are my one and only daughter. Siyempre. Hindi kita babayaan. Ikaw na yata ang aking pinakamalaking investment. Hindi tayo pwedeng malugi ngayon. Ngayon pa, taas-taas na ng presyo mo. Ate, may problema ba? Ngayon lang ulit kitang makitang ganyan, ah. May sakit ka ba? May problema ba kay tatay na hindi mo sinasabi sa akin? Wala naman. Sabihin na lang natin na merong isang tao na may mabigat na dinadala. Nangangailangan ng tulong ng Diyos. Diyos ko. Huwag naman sanang mangyari ang kinatatakutan ko. Huwag kang mag-alala. Mabilis lang ito. Uy, kanina ka pa tahimik ah. Ano ba nangyayari sa'yo? Parang ikaw ang may problema. Ano kasi ate yung... Kasi baka magalit ka eh. Ano?
Sinaktan ka ba nila? Ha? Sinaktan ka nila habang wala ako? Hindi, wala naman silang ginagawa. Pero kasi yung kuwan kasi... Ano? Paula, ano ba yan? Ano ba nangyayari sa'yo? Yung Kukunin ko na yung rubber shoes. Magandang gabi po, Chang. Tsaka itong mga makeup, ha? Kukunin ko na to. Uy, ilang gifts ba yan? 3 gifts ko na sa'yo. 2 gifts lang yan sa'yo. Pero sa'yo 3 gifts. O sige. Eh, nako, magbibigay na ako ngayon ng unang bayad. At baka may masabi ka pa, nako ha. Ikaw pa. Oh, ayan. Maliwan sa akin. Saan niyo ho nakuha yung pambili ng mga yan? Bakit? Mukha ba akong walang pera? Alam, ikaw kung makapagsalita ka, para ako may kinuha sa'yo. Hoy, wala akong ninanakaw, ha? Naku po, Chang, kasi nagtatanong lang naman mo si Paula. Baka naman hindi yun ang ibig sabihin niya. Paula, ano? Pasok sa isip Sige mo. na, lumakad ka na. Oo, iwanan mo na to. Yung pera kasi pinatago mo sa akin, nawawala eh. Ano, pinagbibintangan mo ko, ha? Ha? Naku, ha? Sasamain ka sa akin. May pruweba ka ba? Ha? Eh, sila lang naman ni Joros yung nandito sa bahay. Tsaka nakapasok sa kwarto. Ha? May pruweba ka? Ha? Tama na! Tama na ako nasasaktan na yung kapatid ko! Sabihan mo yung kapatid mo! Huwag ako pagbibintangan, hihilain ko dila niya rin. Napakasinungaling! Diyan na nga, Pio. Kita? Totoo naman sinasabi ko eh. Ate, ako nagdi-Disney. Maayos na tsinelas, wala akong pambili dahil nag-iipon tayo para kay tatay. Kailangan ni tatay ng pambili ng gamot tapos kukunin na lang nila ng ganon. Pera lang yan. Kikitain ko ulit yan. Huwag mo masyadong patulan. Ayokong masaktan ka pa ulit. Halika na, pasok na tayo sa loob. Helen. Sandali lang, Helen. O, ayan. Dinagdagan ko na yan, ha? Baka naman ikwento mo pa sa ibang nalalaman mo. Kamusta na po si Miss Gwyneth? Okay na ba siya? Pwede na po siya magtrabaho? Hindi na tuloy? Buntis ka pa rin? Dahil mo isagsak ko yung pera sa bunganga mo eh. Kung may makarinig sa'yo dito, ha? Hindi nga natuloy. Mainit ang mga mata ng pulis sa mga abortionist dito. Tita Cecil, bakit ayaw niyo daw ibigay ang schedule niyo for next month? Di ba napag-usapan na natin na dadalhin natin ang concert sa Cebu and Davao? May nagpapabook na rin sa akin sa Guam at Canada. Huwag mong sabihin sa akin, ngayon pa kayo magpapahinga. Naku, I'm so sorry. Bianca, ha? Mayroon lang kasing commercial na isushoot si Gwyneth sa States. Babalik din kami kaagad. Promise, we shall return, ha? Ipabook mo na yung Guam at Canada. Ituloy na natin yan. Siguraduhin niyo lang, Tita Cecil. Ayaw kong mapahiya. Sinabi na ng promise eh. Ikaw, maghanda ka, ha? May passport ka na ba? Kasama ka namin sa Amerika. Doon natin ipalaglag ang dinadala ni Gwyneth. Nasaan na ba yung lintik na yon? Kanina ko pa tinitext, hindi sumasagot. Kung kailan nagmamadali. Helen, hanapin mo si Ben, ha? Opo. Helen. Oh, anong ginagawa mo dito? Di ba sinabi ko sa'yo sa bahay mo na lang ako puntahan? Eh, hindi naman kasi kita naaabutan sa inyo eh.
Alam mo, para hindi ka na mahirapan, tatapatin na kita. Kung nanliligaw ka, pasensya ka na. Ayoko sa'yo. Wala kang pag-asa. Ang bilis mo naman magdesisyon. Wala pa naman tayong napag-uusapan. Hindi mo pa ako nakikilala. Hindi pa nga tayo nakakalabas Ano ba? Helen, nasaan na? Ay, hindi ko po kasi... Ay, hindi bali na. Ikaw, marunong ka magmaneho, ha? Ikaw na mag-drive. Bilis, bilis, bilis. Halika na. Halika na. Umalis na tayo. Mami. Hi! Hi, Gwyneth! Hi! May maita-balita kami nasagap. May doktorang nahuli ng isang gabi. Isang abortionist daw at ikaw ang hinihintay na kliyente. Ang nasabi mo dito? Ay, hindi naman siya buntis eh. Paano siya magpalaglag, ha? Kasi nungalingan yun. Naku, ikaw talaga, Tony. Naku naman, madam. Bakit hindi ba tapos-tapos ang chismis? Kasi chismoso kayo. Biro lang. Biro lang. Alam nyo, oras na siguro para may aminin ako sa inyo. Amin na si Gwyneth. Meron po talagang nabuntis. Ay, talaga nabuntis talaga siya. Pero hindi po ako yun. Ay, sino? Yung PA ko po si Helen. Ayun, no? Si Helen? Oo, siya yung nabuntis. Yan nga po yung boyfriend niya eh. Kinuha na nga namin siyang driver para lagi na sila magkasama. Nakita mo ba yung itsura ng dalawang kanina? Laglag pa nga nila. Muntik na akong atakihin sa puso sa'yo eh. Sa susunod, abisuhan mo naman ako, ha? Pero maganda yung naisip mo, ha? Bakit mo naman kasi sinabi yun? Paano pag panood ng tatay ko at kapatid ko yun? Ay, naku, Diyos ko. Huwag ka nga mag-feeling, Helen. Hindi ka naman nila i-feature sa TV na buntis ka. Kaya, hayaan mo na. Oo nga, Helen. Okay lang yun. Tsaka ako naman boyfriend mo eh. Mabuti pa itong boyfriend mo eh. Mayroon sumakay. Gusto ko ang ugali mo dong. Hayaan mo, pag uwi natin galing Amerika, bibigyan kita ng bonus, ha? Total, mabait ka naman eh. Medyo syunga-syunga lang. Pero okay naman. Tay, sinabi ko naman sa inyo, hindi nga ako buntis. Ano yung sinasabi nung Gwyneth na yun na buntis ka? Nako, yan na nga bang sinasabi ko. Kunyari pang aayaw-ayaw kay Lester eh. O bakit? Ha? Sino ba sa atin na nabuntis? Hindi nga ako buntis eh. Pagdating ko galing ng Amerika, maintindihan niyo rin kung bakit ko ginagawa to. Maintindihan niyo rin lahat kung bakit nangyayari to. Tapos, aalis ka pa. Ate, isama mo na lang ako. Ayoko maiwan. Paula, hindi pwede. Pagdating ko, pangako, ipapaliwanag ko sa inyong lahat ang nangyari. Sa ngayon, kailangan ko lang talagang sumama sa kanila. Alam ko, mahirap. Pero sana maintindihan niyo. Tayo sa loob. Helen, anong ginagawa mo dyan? Halika, pasok tayo sa loob. Hindi. Hindi na rin kasi ako magtatagal eh. May gusto lang akong itanong sa'yo. Tungkol kay Gwyneth. Alam ko wala akong karapatan pang himasukan to. Pero kung may namamagitan man sa inyo, sana... Wala namamagitan sa amin. Inaamin ko, may nangyari. Pero natukso lang ako. Pero masama man sabihin, nakahinga ako ng maluwag na nabalitaan ko hindi naman pala totoo siyang buntis.
Eh, paano kung... Paano kung buntis siya? Ewan ko, hindi ko alam kung matatanggap ko kung akin. Ayoko naman maging biktima niya. Mahirap magtiwala sa mga sinasabi ni Gwyneth. Kaya ayoko maging biktima niya. Kaya huwag ka magtitiwala agad sa mag-ina na yun. Anong nangyari no kay Helen? Bakit gano'n na lang itsura nun? Napag-usapan namin si Gwyneth. Namamalasakit yung tao. Sana nga may malasakit din talaga sa kanya si Gwyneth. Maselang pa naman lagay ni Helen ngayon. Siya pala tong buntis eh, hindi si Gwyneth eh. Why don't you just cut it inside and get it piece by piece outside? Just pull. Itutuloy na ba natin yung plan natin? What plan? To live in together. Remember? Kasalanan mo, ha? Kapag nawala ang sarili mo, walang sisisihin ko dito! Hulaan niyo ang sinong nagbabalik. Sino? Si Gwyneth? Kasama si Helen? At may kasamang baby. Tayo nakalagay ng mga magulang ni Ninyo sa papeles. Bakit di pa natin totohanin? Pagtulungan na natin ang bata. Eh, hindi naman natin kailangan gawin yun eh. Kaya kong alagaan si Nino mag-isa. Bakit? Tingin mo ba kay Gwyneth yung bata? I hope not, Dave. Kala ko papayag ako. Papayag? Hoy, Lester! 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 Lester!